Hello, good morning po ulit mga uncle, mga auntie. Welcome ulit sa aking mini vlog. Then, ito nga po as promise, tulad ng sinabi ko kahapon, is ito sumali na po ako. Actually po, kulang po kasi yung tao ni Kuya gawa nga po ng sobrang napakainit ng panahon. So, yung dalawa is sumuko po. So, ayan, to the rescue po akong ang tito nyo. So ayan nga po, tumulong na rin po ako sa paghahalo ng mga semento. So alam niyo guys, hindi ko sukat akalain na magkakaroon ako ng bahay kasi, kung hindi niyo po alam is, dati lang po akong, simpleng tao na nangarap na actually galing pa ako ng probinsya ng Davao. Lumuwas ako ng Maynila na ano, na walang-wala talaga, nagsimula ako sa walang-wala. So naalala ko pa no'n na, ang sinakyan ko 'yun papuntang Maynila is sumakay ako ng barko, Sulpicio pa nung time na 'yun. Alam mo yung typical na probinsyano, tapos meron pa akong bitbit ng ano, yung panabong na manok. Kasi kumbaga pakonsuwelo 'yun dun sa uncle ko na titirhan ko sa may ano, sa Manila. Dun ako tumira sa may Muntinlupa, hindi sa may Ayala. Dun po sa simpleng lugar lang po, so yun dun po ako nagsimula. Eh, yun nga po, kasi siyempre nakikitira lang po tayo nung mga panahon na yun at saka napakasimple lang ng buhay namin nung mga panahon na yun. Kaya dun po ako nakitira sa bahay nung, tito ko po, dun po sa may, squatters area po sa may, Muntinlupa. So medyo napakahirap kasi alam mo yung nakontento ka, kailangan mong makontento maligo sa isang isang balde ng tubig or minsan kasi 'pag ano, kailangan isang tabo ipagkakasya mo na sa sarili mo. So, pinagkakasya mo yung isang tabo kasi napakalayo pa ng inyong pag-iigiban ng tubig. So, hahakutin niyo pa. Ang naalala ko nun mag-iigib kami ng tubig balde-balde tapos pupunuin namin yung isang drum namin. So, kailangan talagang tipirin namin yung tubig na yun. Kaya yun, siyempre grabe yung mga ano nun, mga pagsubok ng buhay ko nung mga panahon na yun. At nagpapasalamat din po ako dun sa uncle ko na tawag ko po sa kanya is Papa Bo, tsaka yung pinsan ko na si Renz po, shoutout po sa inyong dalawa. Kasi sila po yung kasama ko nung mga time na yun, nagsisimula pa kami, nagsisimula pa ako. Tapos, naalala ko pa nun yung ano namin dun, yung bahay/kwarto namin is parang isang ano lang siya, yung isang normal na kwarto lang pero apat kaming nakatira. Ay, 5 pala kasi andun yung pinsan ko, yung uncle ko, tsaka yung dalawa nilang ka-share dun sa inuupahan naming bahay. So siyempre, nakikitira lang naman ako, so kailangan ko rin na ano mag-adjust. Although hindi naman kami pinanganak na mayaman, pero first time kong makatira sa gano'ng klaseng lugar. Sa may Barangay Tunasan nga pala 'yun. So 'yun nga po, minsan na medyo nakakatakot minsan kasi pagbukas mo ng pintuan ay merong may makikita kang mga taong nag-aaway, nagsusuntukan, minsan may mga kutsilyo pa kaya parang medyo na ano ako, medyo natakot pa ako nun. Pero ayun, tuloy lang ang buhay. Ay, nga pala, balik tayo sa vlog natin. Well anyway, ikukuwento ko rin pala yung buhay kong, bukod dito sa pagba-vlog natin, ikukuwento ko rin kung paano ako nagsimula at saka yung mga struggles para at least magkaroon din po kayo ng konting ideya. Tsaka magkaroon din ng medyo interesting din yung video na ginagawa ko po. So ayun, ipagpatuloy na po natin itong sa ano, house renovation po. So yan, naghahalo po sila ng semento. So binubuhusan na po nila ng semento yung unang poste po namin. So hanggang dito na lang po ulit ang mini vlog ko po. House renovation number 5. Sana po tangkilikin niyo po yung mga videos ko. Panoorin, like, share, and subscribe po. Salamat, God bless, and see you again on my next vlog. Bye po! Adios!